Diyos ko, papakitaan kita bongbong ha. Again mga bossing, ito yung problema kay BBM eh. Very reactive pala, hindi pala siya proactive. Very reactive. Oh, reactive. Kung ano yung epekto, doon lang sila mag-uusap-usap. Kung ano yung nangyari, doon lang sila mag-a-adjust. Oo. Hindi sila, wala talaga silang malasakit sa mga Pilipino eh. Kasi kung may malasakit ka sa Pilipino, hindi mo ahayaan na mangyari ito sa kanila eh. O ganito si PRRD maghanda. At kung pagbabasehan yung mga paghahanda, kahit pala tumama ngayong gabi ang bagyong Ompong at Manalasa, iwanan tayo bukas, misto lang, wala rin tayong mararanasan na problema. Ang sabi ng NDRRMC, ready na lahat ng responders. Oh, ganito siya maghanda. Bago tumama yung bagyo, nagmi-meeting na sila. Itong administrasyon natin eh. Tapos na tumama yung bagyo, nangamatay na yung mga tao, ngayon pa lang kayo nagmi-meeting. Ganito dapat pagka sinabing handa, bago pa dumating, nandiyan ka na. Sinama mo na lahat ng mga matatalino sa Pilipinas. Tapos pinag-uusapan nyo na ito. Oh, gaano ba kalakas ito? Saan to huling tumama? Oh, kamusta ang devastation doon sa huling tinamaan nito? Malakas pala to. Lalakas pa ito. Lalakas pa yan. Dadaan pa yan sa dagat eh. Hihigop pa yan ng kapangyarihan sa dagat. O, so expect natin 2 beses nung nangyari doon. Kaya ba noong mga structures natin yung paparating na bagyo? Nako sir, parang ma-overwhelm. Mukhang hindi natin na-expect to. Ngayon lang tatama to sa atin eh. So delikado ito. Ganun ba? O sige, so anong gagawin natin? O likas na natin lahat ngayon pa lang. Maglabas na tayo na sandamukal na social media post. I-activate na natin lahat ng mga ahensya ng gobyerno kahit hindi naman yung ahensya ng gobyerno na yan ay, for example, iba naman yung function niya. Pati sila. Iano nyo na, maglabas na magbandilyo na sila. Ilabas na nila yung mga alerts na delikado ito, malakas ito. I-hype na natin ito kasi para matakot yung tao. At yung tao, di bali ng maging supot itong itong bagyo na ito at magsibalikan sila doon nang walang nasira. Kesa naman i-downplay natin tong bagyo na ito tapos doon sa mga lugar nila kung kailan tumama na, putsang ina, humihingi na sila ng tulong kasi hindi na huli na lahat para makalikas sila. Hindi ba nakita nyo mga nasa ibabaw ng bubong yung mga tao nagsisigaw ng tulong kasi wala na silang means, ways para makalabas, makalipat sa mas mataas na lugar. Bakit? Kasi nga, hindi prepared ang gobyerno, hindi enough information ang inilabas ng gobyerno para maging handa yung mga Pilipino dito. Puro politika eh. Banata ng Duterte, banata ng ganito, tirahin si ganyan, o tapos ICI, o tapos mag-check sa Davao. Puro kayo pamumulitik. Dolomite Beach, pukin ang ina nyo. O tapos ito nangyari sa Pilipinas. O anong iniimbestigahan? Davao pa din ang iniimbestigahan. Dolomite Beach pa din, mga tarantado. Ina nyo. Nandirito yung devastation. Nandiyan yung mga nasa Masbate nung nakaraan yung mga raming nasira. Ba't hindi kayo nag-iimbestiga sa Masbate? O may mga nasira nung nakaraan sa Lindol, dyan sa Davao Oriental. O dahil ba sino yung Migs ba yun? Yung Shotani Migs yung congressman niya, asawa niya eh. Di ba? Dahil ba yun? Kaalyado ninyo yung dyan sa Davao Oriental, hindi nyo na-imbestigahan yung mga nangyari dyan? Yung mga pagkasira dyan, yung bakit nasira, hindi nyo yung mga iba pang tinamaan ng bagyo, yung mga flood control projects doon na mga gumuho, hindi nyo na-imbestigahan? Iimbestigahan nyo yung Davao. Tinamaan nga yung Davao ng Davao City, Davao Oriental o Davao Region. Tinamaan nga ng almost magnitude 8 na lindol. Hindi nga masyadong na-damage yan eh. Ito nga lindol ang matindi ito nga Cebu ang matinding damage, tapos nagpupunta kayo diyan sa mga sa mga projects diyan sa Davao. Tarantado kayo talaga. O ganito kahanda ang Pangulong Duterte bago pa dumating yung bagyo, pinag-uusapan na nila. At preposition na din lahat ng relief packages na inihanda ng DSWD para sa mga maapektuhan. O prepositioned na. Alam mo yung ibig sabihin ng prepositioned? Nandoon na sa lugar kung saan tatama yung bagyo. Kasi ang nangyayari sa mga previous administrations, pati ngayon, yung natatandaan nyo yung nangyari sa Yolanda. O ano nangyari? Nasira, nabulok yung mga relief goods. Bakit?
Kasi yung mga relief goods, hindi nila maitawid sa mga lugar kung saan tinamaan. Bakit? Kasi nga, marami mga nakahamba lang. So hindi nila maitawid doon. Sa tagal na nakatingga ng mga relief goods, nabulok yung relief goods, inilibing na lang, hindi nakarating sa tao. Kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte, natuto siya from that. Anong ginawa niya? Kung saan tatama yung bagyo, before tumama yung bagyo, immobilize na natin yung mga relief operations, relief goods natin, dalhin na natin kung saan tatama yung bagyo. Para kung sakaling masira man yung mga daan, o meron na silang kakainin, magagamit dito sa lugar na ito, naka-pre-positioned na bago pa dumating yung bagyo, bago pa bumaha, bago pa ilikas yung mga tao, yung relief goods, kasi nga ini-expect natin malala ang epekto nito, walang kakainin yung mga yan, ihanda na natin. Kaya nga, di ba, noong panahon ni Duterte, naglagay siya ng mga satellite, parang warehouses for relief goods ng mga DSWD. Di ba? Organisado yun, nakakahon, hindi yun nakalagay sa mga plastic-plastic lang. Ngayon nga, panahon nga ni Pangulong Duterte na uso na yung relief goods nakalagay sa kahon pare-parehas yung matatanggap ng mga tao. Para mabilis din yung pagdidistribute Kasi mamaya niyan, hawak-hawak mo yung plastic, nabutas, natapon pa yung bigas. O yan, nakakahon, matibay yung kahon, hindi ba, bit-bit-bit-bit mo na ganyan. O, yun ang kagandahan nung panahon ni Pangulong Duterte. Handang-handa talaga sila, ngayon hindi O, anong nangyari? O, bumagyo dyan. O, ihanda nyo yung bigas, iripak nyo, benta natin, 20 pesos ang kilo niyan, ha? Bentahan natin yung mga nasalanta ng bagyo. Baka ganun na naman ang gawin ninyo. O, naka-pre-position na yung relief goods. Ang DOTR, ano ang maitutulong nyo? O, lahat ng mga bus namin, lahat ng kung ano namin mga magagamitin natin dito, padala natin dito. O, National, NDR-MMC, anong ambag nyo? O, kayo, anong ambag nyo? Kayo, anong ambag nyo? Anong may tutulong natin? Lahat nag-iisip, lahat nagtutulungan, bawat ahensya, ready. Before tumama yung bagyo, may plano na sila. And worst case scenario, meron pa rin silang plano. Ngayon, 2 days after, nag-usap-usap kami at kami ay nagkasundo na magdeklara tayo ng state of national calamity. Tang-ina nyo. Yan lang pala yung pinag-usapan nyo. Sana hindi na kayo nag-usap-usap. Mamamatay na yung mga Pilipino, pati yung mga naapektuhan, mamamatay na sa gutom. Nag-uusap-usap pa rin kayo. Si VP Sara, yung Office of the Vice President, kinaumagahan, nandiyan kaagad sa Cebu. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, si Inday Sara, marami siyang inopen ng mga satellite offices ng Office of the Vice President. Kaya kahit saan tumama yung bagyo, lagi silang nauuna. Kasi nga, malapit na sila sa tao, hindi na yung tao yung lumalapit sa gobyerno. Yung gobyerno inilapit ni Inday Sara sa mga tao. So pag may nangyaring bagyo rito, mabilis silang makapunta ron. Bakit? Kasi hindi na sila manggagaling sa Maynila, papunta dun sa lugar na yun. Bawat region, naglagay na siya ng mga satellite offices niya para pagka ganyan, nakakapag-mobilize sila kagad. Ganyan ang mga Duterte. Handa sila lagi. Nauna pa si Inday Sara magbigay ng tulong kaysa dun sa DSWD Nauna pa si Inday Sara na nandoon kaysa dito sa national government. National government, ngayong araw lang ngayong araw. Ngayon lang sila natapos mag-usap. Namatay na yung mga tao, nasira na yung mga ari-arian. Tingnan mo naman, nasaan ang hustisya dyan? Tapos mahal nyo pa rin si Marcos. Gusto nyo pa rin si Marcos. Nakita nyo kung gaano ka-incompetent at walang regard ito sa sa buhay ng mga Pilipino. Tapos gusto nyo pa rin? Yung DOTR, papagamit yung mga pasilidad ng mga pantalan para sa mga mai-stranded na pasahero. At ang DFA naman tutulong din sa mga OFW na maiipit sa kanilang biyahe tulad daw ng tulong at aksyon na binigay nila nung magkaaberya ang Xiamen Airlines. Preemptive evacuation. Dati walang nagpi-preemptive evacuation kung hindi nandiyan na. Preventive evacuation. Noon wala. Nagkaroon ng preventive evacuation noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon may preventive evacuation. Wala. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng bulok na sistema na minana natin sa mga saling-lahing mga buwaka ng inang mga presidente na yan, na giniba ni Pangulong Duterte, ibinalik nitong tarantadong bongbong na ito. Hindi na preventive evacuation yung ginagawa nila. Evacuation doon sa mga apektado na. Search and rescue yung ginagawa nila. Nung panahon ni Pangulong Duterte, minimal lang yung search and rescue operations. Ngayon, wala silang preventive evacuation.
naka-ready sila for search and rescue operation. Tama ba yon? Hindi. Bakit? Kasi when you do search and rescue operation, you're also putting the life of the rescuers at risk. Instead of ilikas na natin sila mas maaga, o di lahat tayo nag-aantay na lang humupa yung baha na yan. Tapos magsisibalikan na lang tayo sa mga tahanan natin. Ang gagawin na lang natin, magtutulong-tulong tayo na linisin, ayusin yung mga nasira. Dito hindi magsasayang ka ng pera ng pamahalaan sa search and rescue operation. Kita ninyo nangyari. Yung mga helicopter natin na binili sa Amerika ba yan? Putang ina. Mantakin mo yung Amerika, binibentahan pa tayo, puro sira pa ng mga equipment. Nagsipagbagsakan. Paano ba naman yan? Dahil nga, late tayo magresponde. Kung sana, ang bibigat ng mga laman, ng mga chopper na yan. Kasi nga, nagmamadali tayo. Kaya siguro, overweight, nalalaglag mula sa impapawid yung mga. Versus, kung maaga pa naghahanda na tayo, hindi tayo masyadong nagmamadali. Kalmado lang, yung mga andar ng makina natin, hindi pwersado, di ba? Kapag umalis ka ng mas maaga sa bahay, hindi ka magmamadali. Late na, busina ka ng busina. Kasi pag late ka na umalis ng bahay, meron kang appointment, busina ka ng busina. Road rage na yan. Mura ka na ng mura niyan. Singit ka na ng singit. Delikado versus umalis ka ng maaga. May allowance ka. Kalmado yung pagdadrive mo. Dumating ka doon sa destinasyon ng mas maaga. Makakapahinga ka pa. Bago ka pumunta sa kung ano man yung gagawin mo ron. Di ba? Hindi nyo napapansin yan, ganyang, simple naman yan, kahit elementary, alam yan. Si Bongbong, walang alam na ganyan. Ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghahanda ng pamahalaan sa nalalapit na pananalasa ng Typhoon Ompong. Isang statement mula sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, buhay ang nasagip, bunsod ng mga aksyon ng gobyerno na sinuportahan ng iba't ibang sangay ng lipunan. Di ba? Buhay ang nasagip ng gobyerno sa tulong ng sangay ng iba't ibang sangay ng lipunan. Dito kasi putang ina, mag-iisip si Bongbong, bobo yan Siya pagdidesisyon ninyo. Si Pangulong kasi Duterte, kumuha siya ng mga bright na tao. Matatalino yung mga pinagkukuha. Ito si Bongbong, sinong pinagkukuha? Kinuha mo si Lagdameo, wala mang alam. Kinuha mo kung sino-sino, wala mang alam. Kinuha mo pati si Remulla, napakasinungaling niya ni Remulla. Wala mang alam niya kundi magsuklay lang ng buhok. Puros nakapalibot sa kanya, puros mga amuyong, mga latak. Parang mga hindi natutulog. Si Pangulong Duterte, ano yung nilagay niya sa paligid niya? Pinalibutan niya yung sarili niya ng mga militar. Yung critical mag-isip. Yung magaling sa pagpaplano. At mahusay sa pag-execute. At ang mga militar, kapag sinabi mo, magbigay ka ng instruction sa kanila, hindi na nila iisipin kung bakit ito yung instruction. Hindi. Pag sinabi mo sa kanila, do this, they will do it. Wala nang ifs, walang buts. Basta they will do it at all costs. Gagawin natin to. This is the result that we want to achieve. So, by all means, lahat nung gagawin natin para ma-achieve tong result na to. Nang naaayon sa batas. Ganun sila. Itong mga pinaglalagay mo dyan, puros parang mga lasenggo anong mangyayari talaga sa Pilipinas kapag ilang bagyo pa yung dadating? May malakas pa, darating na bagyo, mas malakas pa daw At tatama, dyan na naman sa norte, Diyos ko po, magmamahal na naman bigas niyan. Anong ginagawa nila ngayon? May tatama, malakas dyan sa may norte. Di ba? Mga magsasaka natin. Yung mga ani na kailangan yung anihin na pwede nyo nang anihin ngayon, anihin nyo na. Para pagtama nitong bagyo na to kahit papaano hindi masira yung mga. Hindi ba dapat ganun? Ngayon, anong ginagawa? Putangin na. Busy sila dito sa Cebu. Tapos tatama na naman yun doon. Sasabihin niya, kasi busy kami sa Cebu Okay nang inang yan. Mga style niyan. Succeeded in this. It's not because of the government alone. It's because of yung kooperasyon ng taong bayan. I can categorically say we have improved a lot. Dagdag pa ng NDRRMC, sa ipinamamalas ng Pilipinas na kahandaan sa sakuna, nagiging modelo na raw tayo sa ibang bansa. I already received calls. Sina mo noong panahon ni Pangulong Duterte, nagiging modelo tayo ng ibang bansa. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kung ano yung ginagawa niya, kinokopya na. Di ba sabi ko nga sa inyo, meron nga mga politiko pa sa ibang bansa, ginagamit pa yung picture ni Pangulo.
Yung Africa, hinihiram si Pangulo. Yung Mexico, hinihiram si Pangulo. Samantalang tayo, ito si Bongbong, pinamimigay na nga natin. Walang gusto tumanggap eh. Like for example, yung ASEAN Humanitarian Action Center, nagpo-congratulate on how we are doing these things. Kino-congratulate tayo ng ASEAN Humanitarian Eklat-Eklat. Kino-congratulate tayo ng panahon ni PRD. Meron ngayon yan? Panahon ni Bongbong, merong ganyan? Wala. Puta, nagko-congratulate sa kanya si Claire Castro lang. Oo, tsaka yung mga nakapalibot sa kanyang mga tukmol at mga nakatanghod na nagsiyamanan lahat. O yan, yung mga umaano sa kanya, pumapalakpak, pero taong bayan hindi. Iba, kabilang mga bansa dito, hindi. O, tinan mo. Nagkaroon ng ganyan nangyari sa Cebu. Anong iniisip sa tingin nyo ng mga world leaders? Putang ina kasi mga magnanakaw yung mga taga-gobyerno dyan. O, sasabihin pa ngayon ng mga presidente sa ibang bansa, lika, usap tayo. Tinan nyo nangyari dun sa Cebu. Cebu, matindi yan. Mayaman na probinsya yan. O, tinan nyo nangyari. Yan ang resulta ng korupsyon. O, kasi dito sa atin, ayaw nyo mangyari yung nangyari sa Pilipinas. Huwag kayong mangungurakot. Baka ginagamit pa tayo eh. Naaral ng mga yan eh. O, ganito mangyayari. Kahit gaano ka-improve, kahit gaano ka ka-high-tech, kapag tumama ang bagyo at yung mga proyektong pinaggagawa nyo, puros palpak, ganito mangyayari, kawawa ang mga kawawa ang mga Malaysians. So, di ba? Halimbawa, yung Malaysian Prime Minister na gaganon. So I urge you people, I urge you taong gobyerno not to follow the footsteps of Bongbong Marcos because itong Cebu na to, hindi lang naman to ngayon umusbong, matagal nang nandiyan dyan, tinatamaan na ng bagyo yan, ngayon lang naman inabutan ng ganyan yan. Bakit? Kasi nga, magnanakaw sila eh. Yung 2025 budget, pinakamagnanakaw na budget sa buong mundo eh. Yan tayo, tignan mo dito. Si Pangulong Duterte ay binabati, pinupuri ng international community, pinupuri ng mga ibang lahi dahil sa kanyang kahandaan. Ganyan. Tapos sasabihin nyo, si Duterte wala na naman nagawa. Maglabas nga kayo ng ganitong video para kay Bongbong, yung highlights ng buhay niya. May mga ganito ba siyang may papakita kayong mga bobong mga supporter niya? Wala. Umano ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawin ng isang permanenteng departamento ng pamahalaan ang National Disaster Risk Reduction Management Council. Ito ay upang ang NDRRMC na ang mamahala sa paghahanda, prevention at mitigation sa mga natural disasters. Ito ang sinabi ni Pangulong Duterte sa ginawang situational briefing dito sa... Ganyan magano. Ganyan. Kapag handa ka, dapat ganyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
iyong sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong